Awitin natin ang papuri sa Diyos. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, puntong narap ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naibas sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapatin dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Padadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na yon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihan, dakila hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihan, dakila hari kailanman. Ang dakilang hari ito, haring ito ay sino ba? Siya ang puon, dakilang talaga. San mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihan, dakila hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihan, dakila hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya.
Diyos na makapangyarihan, dakila, hari, kailanman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal pang maging maayos ang lahat. Ngayon pong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Kristong sanggol noon sa templo. 40 days pagkatapos niyang isinilang, ayon sa hinihingi ng kautusan, ay nag-bless din po tayo ng mga kandila. Mamaya po, magbabasbas po ulit tayo. Isa nga daw po sa tawag sa pagdiriwang ngayon ay Candlemas, Candelaria.
Ang dahilan po ay dahil sa sinabi ni Simeon patungkol sa Panginoon. Sinabi niya patungkol kay Kristo, liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Dito pa man, inihayag na ni Simeon si Kristo bilang liwanag ng sanlibutan. Hindi lang para sa bayan ng Israel, kundi kahit na sa mga hintil. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi kahit na para sa mga pagano o mga hindi Hudyo. At sana makita rin po natin yung magandang eksena na si Kristo bilang liwanag ng sanlibutan, dala ni Maria, ipinakalong kay Simeon. Ipinasa kay Simeon. Kasi sa palagay ko, magandang eksena yon na nagpapakita in a symbolic manner ng dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Ipasa din natin sa isa't isa ang liwanag ng ating Panginoon. Liwanag na nagbibigay ng pag-asa, lalong-lalo na sa mundong itong nadirimlan ng maraming mga problema. Kaya lang dapat magkaroon din po tayo ng pag-asa ng katulad ng kay Simeon. Pag-asa na bunga ng pananampalataya. Ito yung pag-asa na kahit magtagal, bago pa makamtan yung hinihiling, ay hindi mawawala, ni hindi manghihina o manghihinawa. Ang nangyayari po kasi sa atin, sa marami sa atin madalas, nandoon naman talaga ang pag-asa. Kaya lang kapag bumibilang na ang mga araw, ang mga buwan, lalo na kapag taon pa, na ganun pa rin ang sistema, marami pa rin korap, may problema pa rin sa pamilya, hindi pa rin magaling sa sakit nila, wala pa rin direksyon ang buhay ng anak niya, may bisyo pa rin ang asawa, nawawala na yung pag-asa. Our tendency is to put out the light or the candle of hope na para bang sinasabi natin, wala na, hanggang dyan na lang talaga. Wala nang mangyayari pang maganda. Kaya ang nangyayari, mas dumidilim ang mundo eh. Mas dumidilim sa kawalan ng pag-asa. Mas maraming tao ang hindi na naniniwala na may pag-asa pa. May pag-asa pang maging maayos ang bansang ito. May pag-asa pang maging maayos ang pamilya. May pag-asa pang makabangon sa negosyo, sa trabaho. May pag-asa pang gumaling. May pag-asa pang magkaroon ng direksyon ang buhay. Nabanggit ko na sa inyo minsan na napakarami ko nang na-encounter dahil sa kumpisalan ng mga nadidepress o nawawalan ng pag-asa. Ang mas nakalulungkot ay mas madami yung mga nakababata, ha? Mas marami yung kabataan. Mas marami yung nasa murang edad pa. Nawawala na agad ng pag-asa. Gayong sa ganong edad, sinasabi ko nga sa magandang paraan sa kanila, hindi pa nyo na-exhaust lahat. Hindi pa nyo na-exhaust lahat ng dapat na gawin para yan ay inyong sabihin. Tingnan po ninyo si Simeon. Si Simeon tumanda nang naghihintay ng katubusan ng Israel. Si Simeon tumanda nang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. As in, tumanda talaga siya. Pero kahit minsan, hindi siya nagreklamo. Ni minsan nga, hindi niya sinabi sa Diyos, Lord, nakakalimutan mo na yata yung pangako mo.
Ala pa ako nakikita. Baka naman pwedeng bilisan mo na. Never. Hindi talaga. Kahit minsan, naghintay lang siya at naghintay siyang nananalangin ha. Naghintay siyang nagpapakabuti ha. Naghintay siyang sumusunod sa Panginoon ha. Hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit, hindi siya nawalan ng pag-asa. At ang maganda pa, nang makita niya ang Panginoon, na noon ay sanggol. I mean, hindi pa ito nakapangangaral ha? Hindi pa ito nakakagawa ng mga himala at milagro ha? Sanggol. Hindi niya naisip, ito na yun. Tagal kong naghintay, ito lang yun, sanggol. Hindi yun ang kanyang naging reaksyon. Bagkus, kinalong niya ng buong galak ang Panginoon. Sa galak nga niya, nasabi niya, pwede na. Pwede na akong mamatay. Hindi pa niya nakikita ang fullness ng katubusan. Sakop pa rin sila ng mga Romano that time. Pinamamahalaan pa rin sila ng mga irresponsable, ng mga leaders na Hudyo that time. Pero, naging sapat na yon para iusal niya ang mga salitang, pwede na siyang mamatay. Iyon ang dapat nating tularan, yung pag-asa ni Simeon. Nasabi ko nga ay produkto ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pag-asang nakakabit, nakaangkla sa Panginoon. Trust in the Lord. Hope in God, ang sabi ng Bible. Hindi sinabi ng Bible na umasa tayo sa tao, sa bagay, sa sitwasyon. Madalas kasi yun ang pag-asa natin. Doon nakafocus, doon nakaangkla. Kaya ang lagi nating inuusal sa isip man o sa pamamagitan ng salita, sana magbago na siya. Sana makuha ko na ito. Sana mangyari na ito. Nasa tao, nasa bagay, nasa sitwasyon. Saka natin kakausapin ng Panginoon. Mas madalas nga nating maisip yung pag-asa natin na sana ganito ang mangyari sa tao, na sana ganito ang mangyari sa bagay, na sana ganito ang mangyari sa sitwasyon. Mas madalas nga nating naiisip at laman ng isip at puso natin kaysa ang Panginoon. Baka nga kung wala tayong inaasahang tao, bagay o sitwasyon, di na nga natin maalala ang Panginoon. Sabi ko nga kahapon, kailan ba tayo nagdasal o nagsimba na wala tayong hinihiling? At kapag tayo may hinihiling, may inaasahan tayo. So kung wala pa tayong hilingin, hindi natin maalala ang Panginoon natin. At kaya sa ating hinihiling, nakafocus ang pag-asa natin. And thereby kapag hindi natin nakuha sa lalong madaling panahon, nagagalit na tayo. Lalo pa kapag hindi talaga natin nakuha. Yung tipong 18 years old ka, Lord, bigyan mo naman po ako ng jowa. Ito po yung mga katangian, pagmahal, sinop, responsable. Pagdating ng 30, Lord, ito na lang, kahit responsable na lang. Pagdating ng 40, Lord, any man na lang, any man. Any man, kahit sino na lang. Pagdating ng 45, Lord naman! Galit na. Natampo na. Nakaangkla sa tao, sa bagay, sa sitwasyon. Ikabit natin sa Panginoon para tulad ni Simeon, ma-delay man o ano man ang itugon sa atin ng Panginoon, magalak tayo sapagkat naniniwala tayong alam ng Diyos ang ginagawa niya. Naniniwala tayong siya ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin talaga. Yan po ang dahilan kung bakit nung bininyagan tayo, yung liwanag ng kandila natin bilang binyagan ay doon natin kinuha sa liwanag ng Paschal Candle, sa liwanag ni Kristo. Kaya doon dapat talaga laging nakakabit ang liwanag natin, ang pag-asa natin, upang hindi ito mawala,
upang hindi ito maalis. Yung pag-asa maging resulta nawa ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito po sana, mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa, yung kahapon pang sinasabi natin na sana'y magkaroon tayo talaga ng malalim na relasyon sa Diyos. Sana mahalin talaga natin siya. Sana sampalatayanan talaga natin siya. Sana unahin talaga natin siya ng buong puso, higit sa kanino man at higit sa sino man. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, hindi ko idedepende sa tao ang pag-asa ko. Ng Diyos Hindi ko idedepende sa bagay o sa sitwasyon. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. alam kong Hindi nakadepende sa isang tao lang, sa isang bagay lang, sa sitwasyon na isa lang ang pagtugon ng Panginoon. Kung ako'y magtatapat, maraming ibang paraan, maraming ibang bagay, maraming ibang sitwasyon, maraming ibang biyaya. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. ang samo Pumigit tayo, Panginoon, tulungan mo po ako na maiangkla ko ang aking pag-asa at ang aking mga minimiti sa iyo. Hindi sa tao, hindi sa bagay, hindi sa sitwasyon, sapagkat hindi naman limitado sa isang bagay, tao, sitwasyon lamang ang pagmamahal mo sa akin. Gumagalaw ka sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Tulungan mo po ako na mas ikabit ang aking pag-asa sa iyo. Nang sa gayon, gaano man katagal, ano man ang maging tugon mo, maging panatag ako, maging masaya ako, maging kontento ako tulad ni Simeon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero unti-unti, tunay na magliliwanag ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit mahalin mo siya kay na higit pa sa kahit sino o kahit ano, upang hindi mawala ang pag-asa mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-unang, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo ngayon'y umaawit sa'yo ay sumasamba't nananalig. Umasang diringgin ang bawat dalangin sa alay na ito'y nakalakip. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, umasa, dumudulog, sumasamba, umawit, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di naibas sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal kakilalang yumauna. Nakasama si Joyce. Benjamin, Oreo Iscal, Silito Percy Caudiosa, Dionga, Maria Jose, Lito Ericso, Coring, Emer, Sally, Dolfo, Ada Dante, Alfredo Mark Ricky, Remy, Noemi, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Di gawin at manahan ang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan.
Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananangligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagang pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapas sa aming lubusan ng iyong kagandahang loob, na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam, na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ng walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin patuluhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag.
na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba at ma-promote natin ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Lasalet. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarang mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong uminig ay walang sintamis, pagsindang sa kalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal